Sa ibang issue, Senator, ay may excise tax sa diesel at gasolina. Ayan, tinanggihan po ng yung ading ang Pangulong Bonget. Ayan, ano ba ang stand nyo dan? Dapat bang suspindihin mo na ng VAT sa diesel at gasolina rin? O hindi? Dahil sabi ng economic advisor, sina Manong Arce Balisacan, malaki daw ang mawala sa gobyerno. Well, para sa akin, sinabi ko na talagang lahat ng magagawa gawin na natin kasi nahihirapan talaga ang tao. At yung mga sinasabi nila 50 pesos rice, nako 62 na tigilan nila. At saka yung lumulobo na gasolina, kung bakit tayo pinakamahal sa buong Asia. Yung iba naman 20-30% increase, bakit tayo umaabot sa 280% increase? Opo. So ang sabi ko, magdiskusyon tayo kung ang talagang gagawin. Hindi, wag na daw tayo magdebate at nagmamadali ang pelasyo sa excise tax. So dali-dali kami, isang gabi lang walang debate, pinipigilan ako. Sabi ko, baka naman yung excise tax, ang makinabang niyan, yung malalaking oil companies, hindi rin babagsak yung discount sa ating mga tauhan, ng mga nangangailangan. Sabi nila, hindi bali na, basta bigay na natin, baka kontrabida pa tayo dito. Sabi ko, pati yung VAT, ba't hindi natin tignan? At least point of sale yun. Mararamdaman ka agad, may awas ka agad, kada litro, bawas 6 to 8 pesos. Di masaya na rin tayo nun. Sabi nila, wag na, dali-dali. Ayan, dinalian. Sabi ko, uwi na ako, bira naman kayo, wala nang daldal dito. O di, sige, isang buwan na kalipas. Wala naman nangyari. Sa kakapaspas nila, wala nangyari ng isang buwan. Finally, lumabas, kerosene and LPG. Sana nagkakamot ako ng ulo. Bakit kerosene and LPG? Ano nangyari sa krudo at gasolina? Yun ang kailangan. At yun nga, nalito ako dito sa kanilang sinasabi, ang ending, yung pinaka hindi masyadong ginagamit, yung pa ang inuna, ayaw tulungan ng tao sa krudo. Alam naman natin, nag-aani ang ating mga magsasaka last month, wala silang mahagilap at wala silang pambayad ng krudo. Ang daming hindi na nag-ani sa Benguet, pati sa Ilocos, wala na nagsiani ng mga nateng, ng mga gulay. Yung mga nag-ani naman, di naman nabenta yung mga pechay at repolyo, masyado na daw mahal para sa taong bayan. Tapos yung mga isda, Zamboanga, Jensan, Palawan, wala na nagpapalaot kasi hindi na kaya yung krudo. Sabi ko, ano ba ito? Bakit hindi tulungan? Hindi tulungan ang tao ng diretsyo dahil dinadaan pa sa oil companies yung so-called government imports. Ay nako, talagang nalilito ako. Naku kay Deo, ang problema dito, dinaanan na natin to, matanda na tayo Ikatlong beses na to, yung unang oil shock, maalala mo, di ba 1974? Buhay na tayo nun 1979, Iran Revolution. Second oil shock, alala mo? Limitado ibinibigay sa mga motorista na gasolina. Hindi pwedeng magpa-full tank noong araw. Correct, walang full tank. Naalala mo si Chiquito, si Asyong Aksaya? Naalala mo yun, naging sino pa yun. Parating binabatukan yun kasi sinisindi yung ilaw, di ba? Tapos parating nagpo-full tank, bawal yun. Tapos may comic strip hanggang naging sine. May programa nun, tapos tinatag yung Petron, lahat yan. Yung PNOC, tinatag yung iba't ibang Department of Energy, lahat yan, tinatag nung panahon na yun as a response to the oil crisis. And kasama ako noon nanilikluhod tayo sa Saudi. Nako, kung saan-saan kami umabot para lang humingi ng langis, pati yung China. Ngayon, nakikita ko, yung private companies ang talagang nag-i-initiate. Tapos, hindi naman diretso sa mga mangingisda, sa transport. Wala, talagang ganun lang.